Mabuhay Pilipinas at mabuhay kayo! Ayon kay Senador Estrada, may mga aligasyong lumabas na may accreditation for sale na isiniwalat ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 milyon umano hiningi para makapasa ang aplikasyon. At may license for sale sa pickup kaya daw ang ED ay kayang magbigay ng quadruple A category sa lahat kahit sinong kontraktor for a price. Bago po ang lahat ay pwede po palike ang video ito ay laking tulong na sa aming content creator. Salamat po. Para laging updated, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at hit the notification bell para laging updated sa susunod nating mga i-upload na mga videos. At ayun guys, tunghayan natin. Contractors, no? Kung triple A man to, quadruple, pero may mga aligasyon na lumabas na may accreditation for sale. Salamat sa na impormasyon na isinawalat ni Senator Lacson kung saan umaabot sa 2 million umano ang hiningi para sa makapasa ang aplikasyon. So, ang tanong ko lang po ay may nakarating din po sa aking impormasyon, Mr. Chair, na meron po talaga license for sale sa pickup, kaya nga daw po yung ED ay kaya magbigay ng quadruple A category sa kahit na sinong contractor for a price. No? Without putting any blame to you, the 3D board of directors of PICAB, notwithstanding the fact na kunwari puro private projects lang ang ginagawa niyo. Pero may problema pa din doon eh. You are the ones regulating. Hindi kayo pwedeng sumali. Otherwise, hindi na natin malaman sino nire-regulate. How do we regulate ourselves? Doon po papasok yun eh. I think for in the exigency of service, para makita natin talaga, there should be an honest self-examination talaga dito eh. For example, yung isa sa 15, EGB Construction, can you imagine? He's now involved with flood control project, subject of this investigation. He's not only a board member of PICAP, he's also a general manager of a electric cooperative in Isabela. He's also the president of general managers of electric cooperatives in Isabela. So ang dami pong ano nito eh. This is something that we should all look into. Ngayon, ang DPWH naman. Paano halimbawa mag-bid ng isang, whether it is St. Timothy, St. Gerard, or anybody, any one of the 15. Alam nyo naman meron kayong applications, ang dami nyong system, meron kayong PCMA, meron kayong MYPS, meron kayong IMS. There is a law on impenetrability. Nobody can be on the same place twice. Hindi pwede. Senator Erwin Tulfo can only be here and he cannot be in our lounge. Paano paano mag-ooperate ang isang contractor, let's say, nando siya sa Mindanao, nando sa Cebu, nando sa Misamis Occidental, nando sa Catanduanes, all at the same time. Dapat meron kayong... Tapos ka na... Sino yung susunod? Senator... Dagdag lang point of information, Mr. Chairman, if I may, just to add to the discussion, kasi that is precisely the result. We are hoping that is precisely will be the result of your committee. The legislation that we need to do with PICAB. We need to overhaul PICAB, perhaps look into the CIAP, and see if it is really should be under the DTI. So, itong mga lumalabas na ito, kaya nga importante po itong hearing ninyo, and I will full disclosure, Nung Thursday ng gabi, kausap ko si Presidente, gusto niya sibaking kayo lahat.
That night, he told me, no, I'll sweep them out, sweep them out tomorrow, sabi niya. Sabi ko, don't, sir. Dahil may hearing pa kami sa Lunes. I want to hear them. At baka pag sinip mo, yan, wala na yan, hindi na magsisipot yan. And this information that you are giving us now and that we are unearthing will help the committee in formulating a law. So, Minority Kaya, Leader, dapat pala magpasalamat sila sa atin at nandito pa sila. Talaga, pasalamat pa kayo dahil kung walang hearing, sinibak na kayo ng Biyernes pa ni Presidente. Pero, siyempre may mga due process naman dyan, Senator, di ba? Hindi, appointee ng Presidente lahat yan eh. From the digong to renewal eh. Pwede silang alisin. Okay. Senator. Yes, Mr. Chair, thank you po. Mr. Chair, since wala na po si Secretary Bonoan, siguro si Jose Cabral can answer, inamin po ni Secretary Bonoan nung lumabas po itong mga kontrobersyang ito na indeed meron talagang lumabas na ghost projects. Ang tanong ko lang, Mr. Chair, sa inyong pagsasaliksik sa pag-aaral dahil nga nang pumutok na itong skandalong ito, mga ilang porsyento kaya yung ghost projects? Halimbawa, sa Bulacan na lang at doon sa Mindoro, yung dalawang controversial na distrito. Out of all the projects, flood control projects, mga ilang porsyento ro ng ghost? Your Honor, Mr. Chair, sabi ko nga po kanina, nagpaikot na po yung Undersecretary namin for Technical Services ng mga QAU team sa lahat ng mga proyekto ng Region 3, 4A, 4B, 5 and 7 yata yung inuna. At yun po ang iniintay naming report kung ano po yung nakita nila based po dun sa listahan ng nakapublish po sa website o sumbong ng Pangulo na reported completed, Mr. Chair. So, i-follow up ko po kung ano na nangyari dun sa, alam ko po, 50 teams po yung dineploy na comprising of 2 or 3 engineers kada team to go around these regions. No? So, meanwhile po, yung internal audit din po, alam kong meron silang napuntang dalawa. May report na yata po sila na ready naman po yatang isubmit kay Secretary Dizon pagka magkaroon siya ng meeting. Pero hindi ko po alam kung anong porsyento dun sa completed o dun sa nakareport dun sa dashboard ng website ng sumbong sa Pangulo kung ilan po yung sinasabing guni-guni or ghost project. But do you confirm na meron talaga? Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito na rin si former DE Henry Alcantara. Kasi po, nabanggit yung niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maaaring pwede po siyang patawag na po natin. Para... Chair directs DE Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po, nabanggitin ko kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong District Engineering Office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial. At saka, ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po ito yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinedeny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito?
If I may po, explain ko lang po. Nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, after the day after po, I called up the present district engineer at that time, D.E. Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa 4A na po ako noon, Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako, nagpa-Zoom Kailan meeting po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot. No? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up. No? Nakasabina na po siya ngayon na nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo, thank you po. Henry Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, OIC DE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko, may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang 2, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao, baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So, after po nan, kinausap ko po yung 2. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, isa na lang hindi po, pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako Na sa kanya, possible that na was ghost 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang.
Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Nagtatanong Honor. ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Your Para Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtatanong ka pa sa mga tao mo sa baba, o, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DE doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos Senator hindi mo Bato. alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Chair. Mr. Wala Chair. nang time Thank you. si Senator. Salamat, Wala nang salamat. time, pero- Sorry, Okay Senator na. JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa ano. Hindi po lumabas po yung ano, no, naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita niyo yung Marilo, no? Kayo nga, nakapatek Philip. Si Senator Bon, psychopathic lang eh. No? TW still na ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinita nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Kadalasan doon kayo pumapasok. Nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo nyo raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer?
Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. so nagkakasino po kayo. Inamin ko Tsaka si po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi yan ang pinakamalapit doon po sa norte. No? Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next round, Mr. Chair. Thank you, Senator. I Mr. think Chair. you have sufficiently established that aspect. Mr. Chair. Total, nandiyan ka na rin, DE. Yes, sir. Meron kasing nagsabi sa akin, very reliable information. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po akong... Kasi merong gustong mag-testify. It's your word against his. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po akong binanggit kay Secretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha nito, palagi mo gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted 2 cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan. At saka yung Riverwall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito Ang nakalagay rito, nagkaroon na ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez, ang mga liables yan, accountant, cashier 2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito nga yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TPWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign si Secretary Bonoan, tinext ko siya yesterday, nung isang araw pa. Kasi nga 2 lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication, it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba, nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. 15 dito binigay nyo sa Silver Wolves. Wolves pa Construction Corporation. Wawaw Builders, 6. St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS,
Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Darcy and Anna Builders Trading, 3. MG Sanidan, 3. And several others with 1 project each. 60 projects na kandidato sa ghost projects. Yusek Cabral, di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does that IMS mean? Your Honor, I think 2 weeks ago, nire-assign po sa akin ni Secretary yung Information Management System Information Management Service. 2 weeks po. But before that, it was lodged with the Undersecretary for Technical Services. Ano, mabuti sinabi mo yan kasi ayaw ko na sana ang tanong kita dyan. On July 22, 2025, the IMS was assigned Opo. to Yusek Ayapana. Opo. Tama? Opo. Ayapana is handling... The Technical Services, Your Honor. Teka muna. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonoan ng IMS sa kanya. Nakakapagtaka 2 weeks later on August 6, 2025, paano napunta sa'yo? Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa'yo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nagbibiro nga si Ayapana eh. Baka gusto mong kunin pa rin yung building code, sabi niya sa'yo, di ba? Tama What po. is IMS? Information Management Service, Your Honor, Mr. Chair. O ano nga ang ginagawa nun? Yun po yung nagmamanage ng mga system at mga computer system po ng DPWH. No, nga, pero tentative yun, di ba? Walang ano yun. For budgeting purposes, For budgeting purposes po, ang kailangan lang nila mga computers, mga software, mga ganun po. kaya nga hindi siya reliable na pangbantay sa project. PCMA is Project and Contract Management Application. Tama po, Your Honor. Meron kang access dito. Lahat Diba? po ng executive committee members ay merong access po sa PCMA. Ikaw ang may hawak din ng MYPS. MYPS po, multi-year programming system ay under ng planning. Yung PCMA po ay under ng Bureau of Construction. Kaya nga, hawak mo pa yung RBIA. Ito yung Roads and Bridges Information Application. Yes, Your Hawak mo Honor. rin yung HDM4, Highway Density Management 4. Mga application po yan, yung RBIA po ay database ng lahat ng national road and bridges asset. Yes, ng at tinatanong ko lang, hawak mo lahat ito. There's a planning po. IMS, may access ka sa PCMA, hawak mo yung MYPS. Alam nyo kung bakit tinatanong ko sa inyo ito? Yes, Your Honor. No. The purpose of PCMA, to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects and contracts, including those by administration and negotiated contracts. Tama? Tama po, Your Honor. Yun ang purpose. As to functionality, sabi niya, real-time monitoring. It enables immediate tracking of project progress and immediate tracking of project progress and status. Number 2, geotagging. Requires photos with recorded geotag locations to be uploaded, providing accurate and verified data. E-logbooks. Engineers use electronic logbooks on mobile devices for field reporting. Data integration. Uses project identification structures from DPWH multi-year programming and scheduling. Ito yung MYPS. Ano ang benefits? Ito, isa sa benefit. Eliminates ghost projects. You're nodding.
Eliminates ghost projects. Real-time geotag reporting helps identify and prevent the creation of phantom projects. Meron kang access dito eh. Meron kang MYPS. Lahat ng system, lahat ng application nasa sayo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa PCMA ay meron pong yung pong lahat ng proyekto na Real time nga ito eh. Anytime na i-punch mo doon, halimbawa, projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo, real time. By location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Tama? Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinubmit o Kompleto in-upload. nga sa inyo, bakit ang tanong, ba't may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak, halimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, titingnan mo. Tingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari nga ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Paano nangyayari ito with all the systems intact in DPWH? Sino, for example, let's begin with the two projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the regional director or the Assistant Regional Director, the cashier, the accountant, the resident COA auditor. Kasi nga, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator, pwede bang mag-request sa'yo? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoong sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po. Can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Abuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namuni nila ang about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%.
Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin. Eh ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, nalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po alam nyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na doon. O kaya clog yung... Eh, paano pa yung flood control? Diba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente, kahit nahuli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam ko pong malungkot kayo. Alam ko pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami ring, lalo po tayong lulubog. Hindi lamang flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. You have anything to say? Yusek Kati? Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. Yun pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. I-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung... Meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para doon po sa tier 1 na sinasabi Sir, ang namin. tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Tama po. Mr. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2023 po ito ha. Yes. Check your records. 2,718 projects, and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So grand total, 208.9 billion. Eh samantalang ang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang NEP po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.9
billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. O kung isasama pa natin ang unprogram, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? O 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So, ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung unprogram pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So, tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung anong-anong probinsya ang pinaglagyan yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. May I answer, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po na release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah. Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already because... as Hindi we po say- ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. in the- Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga... Sino-sino po yung responsable na lalapit? Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, Just to... tinatanong ko si Yusek. Ay, yeah, okay. Sorry. Tama po, pagka Oo, natanggap po namin. tama, yung di ba? pag Pero natanggap po- alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka ho na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize yan ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po, Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? wala po. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito.
Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho na isubmit na sa bicameral conference committee, yung naaprubahan na, ayun pong House Gab. No, sige. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin, Senator Bato. Meron kang... Senate President. Thank you, Senator Erwin. Nasa na si Ma'am Sara? Okay. Sige, bago ko punta si Mr. Teka, boss, sandali lang. Bakit hindi naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Bakit biglang nawala? Naka-upload po sa Mr. Chair. Pina-check namin eh, biglang nawala. Tingnan mo habang nagsasalita kami rito, bigla niyong tatanggalin. Ganito ang gawin natin para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will ask you to install the application into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you, hindi lang mag-imbestiga, kung hindi, babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo, may bantay sa lakay. Hindi, totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application to at least 2 computers in our committee? Tatanungin ko po yung owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload. Yan, sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami rito, pina-check ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin. Ito, nakalagay, service unavailable. Bigla-bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin. Makikita namin yan. Makikita namin yan. Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Hindi, dadalhin niya dito niya i-install para ngayon. At siyempre, kinakailangan niyang kahit papano sabihin yung staff namin. Marurunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang sablay, kailangan i-install nyo. Opo. 2 sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit, sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls-Royce? What else? Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come on. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang installment So, na how siya. much is the Rolls-Royce? So the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yun. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How Pwede many pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman kung One. ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong
Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang, Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. All right. Ilang Bentley? Isa lang Oh, po. what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung ayun, Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 Hanggang lang sa yata. sunod, maraming 3 million? salamat Brand new? at mabuhay kayo. Second hand, binili mo, second hand. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Apa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or kaya minsan 3 yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls-Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Maraming salamat at mabuhay kayo at sa sunod, tunghayan natin ang mga susunod na i-upload natin na mga videos at mabuhay kayo.